It's 4 p.m. We're brain developing news and the stories behind the headlines. This is Toricon. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching on the first day of 2025. President Bongbong Marcos and VP Sara Duterte encourage Filipinos to face 2025 with that word, resilience. Also that word, unity and hope. In his New Year's message, the President urged the nation to draw strength from past challenges. Duterte echoed the same call in her message, emphasizing solidarity, hard work, and faith as the foundations for national growth. The Health Department has reported a 64% drop in firecracker-related injuries in January 1 or on January 1, 2025. Most cases involved minors with eye injuries, burns, and amputations. The Health Department urges the public to avoid unexploded firecrackers and seek medical help if they are injured. And Pagasa says one tropical cyclone could develop this month, making landfall in eastern Visayas or the Caraga region. Meantime, 3 weather systems are persisting this week. The Intertropical Convergence Zone or the ITCZ and the shear line and the northeast monsoon or the Amihan continue to bring rains in many parts of the country today. Joining us in a little bit is, Torcon's resident political pundit, Tito Ral Llamas, maya-maya ng konti. And of course, from the Philippine Star, we have Editor-in-Chief Ami Paintuan, all the way from Parañaque. Ami, namumula ka pa rin. Happy New Year! Happy New Year! May polka dot pati. Meron ba yung polka dot? Kulay po na rin. Ayan. Konti lang. Milagro, maraming tao sa likod mo ngayon. Nagpasukan yung mga tao mo. May pasok. Bakit ikaw nakaitim? New Year na New Year. Itim ba to? Dark blue to. It's dark blue. Yung itim loob. Tamo. Okay. Teka, Tito Ronald, wala pa eh. Mukhang masyado na siya nata kagabi. Oo nga. Baka ang daming May haze na naman dahil sa sobrang mukhang. Pero tuwa yung mga fireworks vendor. Sold out daw sila. Almost sold out. Metro Manila City's record unhealthy air quality after the New Year revelry. Smog covering Metro Manila's skyline after the revelry last night. So may mga hika, hindi masyado nakapag-enjoy siguro. Although doon sa amin, bumaba kagad kasi umulan eh. Yeah. The rain does tend to wash away that. Kaya bumaba kagad yung usok. Ikaw ba, nagpa-alas 12 ka o tinulog mo na lang yan? Nanonood lang ako, hindi ako nagpapatutok. Nanonood lang ako, pero nakita ko nga sa labas, mas marami ngayon. Talaga? At least doon sa amin, our part of town, mas marami, mas malakas, mas mailaw. Kami kasi kaya ganyan. Tsaka kasi may countdown kami sa studio kagabi. kaya wala lang. Nasa loob kami ng studio. So ano malakan nyo ngayon? Maliban dun sa unhealthy air for 2025. Yung mga injuries, of course. Saka tuloy-tuloy pa rin yung usapin sa budget, of course, dahil yun na nga yung mga teachers groups, pinag-aaralan nila kung constitutional ba or legal daw ba na isama sa budget ng education sector yung mga funding ng Philippine Military Academy saka Philippine National Police Academy. Pinag-aaralan nila yon. Ngayon, depende daw sa kalalabasan ng pag-aaral nila. Ito yung mga teachers groups baka daw iakyat din nila sa Supreme Court. And dahil it's a constitutional question. Diba? And also yung budget ng DPWH for building school buildings and classrooms. Kaya nga, hindi nila sa education. Should they also count that under the education sector? Yun ang sabi ko diba? Kung sector by sector yan, hindi dapat napunta sa education yung pag-construct ng school building. Ewan ko tinitignan din ng mga maraming nag-aaral niyan ngayon para nga dalhin sa Supreme Court. Tapos related pa rin sa budget, yun namang Department of Agriculture na nawala ng 237.4 billion. Sabi ni Secretary Chu Laurel ngayon, titingin na lang daw sila ng
development assistance from our foreign partners. Sa madaling salita, mangungutang tayo. Ba't ang laki nun? Magkano? 200, how much was that again? 37.4 billion budget shortfall 37.4. na kailangan Okay. nila for the year. Okay. Oo. Iso-source nila sa official development assistance. Yan. Well, yeah. You have that. Mangungutang tayo. Ewan ko, laki-laki na ng ano natin na. We passed the trillion mark na. Ano yan? 13, magkano na yung utang natin? The deficit? Which one? Or the Hindi. total, Yung utang natin, the total foreign debt. Debt. Debt, national debt as of end December, record high na yung debt natin. Di madadagdagan na naman. Kasi yung ODA naman kahit ano yan friendly rate yan utang pa rin yan kahit anong gawin natin, di ba? And you also have budget critics still picking through the budget. Although we don't have that much details yet. Ang problema kasi, when kaya will we get the particulars dun sa final approved budget? For example, si former Senate President Franklin Drilon released a statement about the budget. Sabi niya, largely left untouched yung pork. Yes, yung unprogrammed appropriations, di ba? Di ba kine-question din natin yan na may binigay na malaking figure ang Malacanang, pero actually, ang sinabi niya line item veto paano mong ibibito yung unprogrammed appropriation? Oo nga Di ko alam kung may line item na isinihingit dun sa unprogrammed. Di ba? Kung meron ng mga isinabit doon na pwedeng sabihin line item yan na binito ko. Kaya medyo malabo pa rin. Wala pa tayo ng mga detalye kasi. That was 162 billion pesos ata na tinanggal dapat doon sa unprogrammed appropriations. Dapat alam natin kung ano yun kasi it's supposed to be a line item veto. In other words, dapat nakasulat yun. Diba? Nakasulat siya, diba? Igaganon dapat yan. Oo, hindi ba? Hindi siya dapat unprogrammed. Saka hindi pa rin natin nalinawan kasi naubusan tayo ng oras kahapon with hindi kahapon, the other day. Hindi natin natanong exactly kung ano ibig sabihin ng conditional implementation. Yeah, diba? because it was not just conditional implementation. It was not just the AYUDA program that was conditional implementation. There were other items as well placed under conditional implementation. For example, I think the ombudsman retirement benefits also were placed under that. Among other things, so may court budgets din that were placed under that. And so on down the line. Of course, everybody's... Yung dinagdag sa DPWH, di ba? Yung ipinatong sa proposal under the National Expenditure Program, yun ang sinabi sa atin nung Budget Assistant Secretary, di ba? Yun ang magiging conditional. Pero hindi ko alam kung paano bang paghihimay niyang budget kapag disbursement na, hindi ba? Pwede mo mang na i-earmark yun, post-approval na yun ng budget But you do recall, that was Asek de la Vega of DBM. Yes. I recall her saying, kasi I asked her in particular, how was it written down in the approved budget yung sinasabi paghihimay ni Senator Grace Poe na 21 billion for the congressmen and 5 billion for the senators for AKAP? How was it written down in the final version of the budget, if it was written down at all? I remember her saying it was just a one-liner. AKAP was just a one-liner, and there were no particulars. So the understanding I got from that was hahabulin na nila sa guidelines na ilalabas ng Malacanang and the three agencies, meaning DOLE, NEDA, and DSWD. So conditional nga yung implementation ng AKAP. So baka mangyari yan, o baka ang ginawa, although these are just possibilities, baka ginawa lang dun sa budget sa GAA na inapprove, baka nakalagay lang doon, so much appropriated for AKAP subject to guidelines to be drafted by DOLE, NEDA, and DSWD. Baka ganun na ginawa. So, it's a very generic... Kasama ba dun yung bawal ang EPAL dun sa distribution? Well, kasi that's what I'm saying. That was what she was saying. It's just a one-liner for AKAP. So wala siyang talagang particulars. Kaya nga.
So baka lang ginawa it's all conditional on the guidelines to be released. Kaya nga, kailan kaya ma-release yun? Kasi kailangan na yan. Kailangan, yung mga nangangailangan ng AKAP na yon, hindi yung mga direct beneficiary. Ibig ko sabihin, yung mga nangangailangan to take credit for the AKAP, kailangan nila yun for the campaign. Which so, starts... kailangan i-release yung guideline. Di ba? Yan ang problema dyan. Which starts on the national level on February 11. So, yes. Medyo malapit. Kailan i-release yung guideline? Actually, nung panahon ni nung mga nakaraang administrasyon, ang ginagawa ng Malacanang, pag ganyang medyo nawawala sa control nila, yun yung wording ng Malacanang, di ba? Nawala sa control ng Malacanang yung budget process. Kapag ganyan, ang ginagawa nila, hinuhold nila yung release. No? Actual release ng pera. Yung DBM, may actually, may power of the purse din. May power of the purse ang Malacanang and it's very strong. Nagagamit nila yun actually pag naglalabi sila for their legislative agenda. Actually, it's Congress that has the power to decide how much is in the purse. But it is Malacanang that decides when to open the purse. Yung release. Yun na nga. That's a very powerful authority. So that's just to contextualize the phrase, the power of the purse. Congress has the power to decide how much is in the purse. Yes. Malacanang Pero decide ang disbursement is Malacanang. When to open Pwede the niyang purse. i-hold yung release allotment mo Pwede nilang upuan yun hanggang Oktubre. Wala kang magagawa doon. Irereklamo yan dati nung yung panahon ni GMA, madalas mangyari yan natatandaan ko. There was a lot of talk about it noon, sabi. Kinokontrol daw ng Malacanang yung power of the purse nga. Meron silang ganung authority Bong, teka. Pwedeng... Si Tito Ronald pala, nasa Zoom. Nalimutan niya na hirap talaga pag matanda New Year New Year. Diretso yun, Ronald. Mahirap daw matanda. New Year. Hi, Tito Ronald. Happy New Year, Ronald. Happy New Year. Ayan, nakapula ko ngayon. Wala Anong alam mo weekend ngayon? Ikaw talaga. Yung pinag-uusapan nyo, yung power of the purse, yung panahon ni GMA, talaga may hands-on si GMA. Yes. Yung kanyang political officer, no? Si Gabby Claudio. Ngayon, yes. Yun pa ng Gabby Claudio Saka parang hindi feel ng presidente na hands-on Kaya malamang hands-on dyan, si Speaker Martin, no? Yun yung kaibahan dito sa role ng Malacanang when it comes to the budget. When it comes to the national budget. Dahil parang hindi masyadong interesado yung presidente na mag-hands-on dyan. At wala siyang political officer katulad ni Gabby Claudio. No, yun yung kulang. Okay, that's interesting. Yung isang teorya, baka naman daw complicit siya doon sa mga nangyayari sa Congress. Kaya ganyan lang yan. Kunyari, nawala sa amin yung power of the purse, wala na it's beyond our control. Yung ganyan-ganyan ba, hindi ba? Actually, pwede naman nilang gawin yun Well, in a way, mahirap isipin amin na hindi siya complicit Ibig sabihin, at the minimum, may blessing siya. He tolerates it. Ang sinasabi ko lang, yung hands-on na day-to-day, parang wala siyang ganun Kaya baka yung speaker ang humawak. No? At yung, kung sino yung mag-feel ng vacuum. Parang hindi na style hands-on Unlike GMA. Si GMA talaga hands-on Talagang ginamit yung budget para sa kanyang mga political projects. No? But is there anybody else? But Ron, is there anybody else in Malacanang who may have the authority or the power or the influence to decide on the releases aside from the president? For example, for a long time. Budget secretary. Well, that too. But somebody else who might influence the budget secretary, like for example, there's always been a lot of talk na the president is not the only person in Malacanang who has significant influence. Parang na alam ko yung nais mo ipahiwatig. Wala pinapahiwatig. Ako'y nagtatanong sa'yo. ang dapat sanang gumagawa niyang vacuum na yan, yung executive secretary. Executive secretary. ES Bersamin. Dahil yung ES ang linchpin
Siya yung little president. Yeah. Pero mukhang hindi din incline yung executive secretary na mag-day-to-day, di ba, Ami? Dahil kwan siya Background niya kasi legal eh. Legal yung background niya, hindi yung budget hocus-pocus eh. Hindi niya skill set yan eh. Hindi niya skill set, hindi niya interest. No? Kaya, ang tanong, sinong gumagawa ngayon yan? Sinong linchpin ng gobyerno? Kaya, pero Ronald, imposible hindi alam ni Presidente ha. He's a former congressman and a former senator. Yeah. Alam niya yung proseso dyan eh. And he is a former local government official. Yes. Kaya alam niya kung gaano kahirap kapag hindi ka malapit sa Malacanang, kung gaano kahirap kumuha ng funding release from Malacanang pag ayaw sa'yo. Tama. Kaya nga, usually ang presidente, katulad ni Gloria Macapagal Arroyo, gusto niya re-enacted budget. Dahil sa re-enacted budget, mas malakas yung presidente sa Malacanang. Diba? Yes. Pero itong budget na ito, isang election year budget. Malino ito para sa election ito eh. Dito re-enacted. No? Maraming insertions. Kahit nagbawas sila ng insertions, sigurado ko marami pa dyan. Diba? Yung tinanggal nga na 26, 25 billion, makita mo puro insertions eh. Diba? Mga school buildings, kalsada, etc. Kaya sigurado ko marami pa dyan. Ayun nga kay Senator Ping Lacson, yung expert sa mga insertions sa pork barrel. Diba? Oo. Ang tanong ko lang, Ami, sino ang linchpin? Sino nagpapatakbo? Kung walang political officer like Gabby Claudio, tapos yung executive secretary katulad ni Bersamin ay hindi masyadong interesado para maging linchpin, sino pumupuno nun? Sino at nga? this point? Sino nga? Oo. Sino nga? Kung walang linchpin, complicit. Parang sinabi mo na kanina, Ed eh. Parang merong may bahay eh. Ikaw talaga si Ronald. Ako pa sinalang. I am Ronald, asking you as our you political are pundit. familiar with the budget process, di ba? Yeah. Meron kang alam sa takbo ng Kongreso, saka sa budget dito sa DBM. Yes. Yun ang tinatanong ngayon ng mga teacher. Yung bang education sector, ang pondo ba nun, kasama sa pagkikwenta ng pondo nila, yung budget for the Philippine Military Academy and the Philippine National Police Academy, kasi sinama daw eh. Hindi. Pati yung local government academy, hindi kasama yon. No. Ngayon lang nasama yon eh, as education. Kaya yung ibang mga budget experts, yung dating mga tiga-DBM, katulad ni Zaisa, no? Ay, sinasabi niya, ngayon lang pinasok yung mga yan. No? Dati hindi kasama yan eh. Separate budget yan sa education. No? Kaya medyo style bulok. Wala kasi kayong creativity. That's creative accounting. Creative accounting. That's creative accounting. Wala kang imagination kasi. Nakaano kayo sa... Nakagano kayo, meron kayong blinders eh. You have to expand your mind. Kaya nga, wala naman tayong naisipahiwatig. Sinasabi lang natin, calling a spade. Pero sinasabi lang, wala naman tayo nating naisipahiwatig na yan ay gagamitin sa ibang pamamaraan. Wala naman tayong ganon, di ba? You call it a spade, I call it a big spoon. Oh. Si Ami lang ang may naisipahiwatig. Tayo, wala. Ako, sinasabi ko lang yung sinasabi ng mga teacher. Pinag-aaralan nila kasi baka daw iakyat nila sa Supreme Court. Kasi ang liit-liit nung pinutol di ba? Yung dinagdag sa DPWH, binabalang ng konti, it's a token reduction, 26 billion. Yes. Para lang yung 1.1 trillion niya, bumaba ng konting-konti sa education sector budget. 26 billion, diba? Pero na-retain yung 262 billion additional. Tapos yung education, dinagdagan. No? Ng konting-konti, mga pakonti-konti, para lang masabi, mas malaki pa rin si education sector, hindi yung department. Pero Ami, sinabi rin kasi ni Secretary Recto na sa implementation, pwede pa rin dagdagan yung nawala. Di ba sinabi niya sa press con? Yung mga nawala, pwedeng dagdagan sa implementation. Ibig sabihin, yung 26 billion, pwede pang mabago sa implementation. No? Galing kay Kanya, kay Secretary Recto. Pero tungkol sa sinabi mo na may magkakaso sa Supreme Court, 100% sure ako meron. 100% sure, no? Marami na naghahanda.
na magsampa sa Supreme Court. Pero Ronald, yung argumento ng DBM na hindi unconstitutional yung pag-increase dun sa appropriations, we're talking about ASEC de la Vega na nag-guess nga natin ng isang araw. Ang sabi ng DBM kasi, you look at the budget in toto, the entire budget, the 6.33 trillion peso budget, hindi ka pwede mag-increase beyond that because that was what was proposed by Malacanang. Yun ang kanilang argument. Whatever is done inside of that 6.33 trillion, yung dagdag bawas dyan, hindi daw yan ang consideration. Ang consideration is, ito yung total budget proposed, is the total budget approved higher than the total budget proposed? Paano ang argumento yun? Ang sabi dyan ng bunso ko, talk to my hand. Sabi ng bunso. Talaga yung bunso. Hindi, pero yung previous experience natin, Ronald, yun ba ang interpretation ng constitutional provision na yun? Now, we are talking about the total na proposed under the National Expenditure Program. Yun lang ang hindi pwedeng dagdagan ng Congress. Yun ba yung sinasabi sa Constitution? O actually, yung per sector or per agency, ang hindi mo pwedeng dagdagan beyond the NEP? Ang alam ko hindi. No? Malinaw yun eh. Pero ginagawa yan in the past. Di ba, Ed? Paulit-ulit na ginagawa eh. Ginagawa yan. Which will make it Sige po. Yeah, pero legally, bawal yun. No, legally. So hindi total yung kinukuha. Kasi yung paulit-ulit niya sinabi, nag-zero sum yung sinubmit ng BICAM, kaya okay lang. Hindi daw siya constitutionally infirm. Basta nag-zero sum compared to the NEP. Yes. Yun ba ang tamang interpretasyon? Yes. Ang problema, Ami, pag akyat yan sa Supreme Court, anything goes. Pwede yung Supreme Court kasi natin, may tendency na mag-legislative jurisprudence. Ibig sabihin, may tendency sila na baguhin yung batas. Katulad ng ginawa nila sa party list. Di ba? So, technically, bawal yon. Pero pag umakyat yan sa ating korte, pwedeng mabago yan. Kaya nga, pwedeng mag-landmark case yan sa Supreme Court. No? Pwedeng i-reject yan ng Supreme Court, sabihin nila, based on our laws, illegal yan. Pero pwede rin niya sabihin, oy, pwede. Dahil sila yung Supreme Court eh. Diba? Yeah. And also kasi the thing is, they've been doing for how many years already? I mean, how many administrations have done that they increase appropriations for certain departments beyond what was proposed by Malacanang. So it's not exactly new anymore. So baka pero Ed, kasi in the past, kahit ginagawa yan, wala naman nagsasampa ng kaso. Oo, walang nagsasampa ng kaso. Diba? Kaya walang jurisprudence. Oo. Kung may magsampa ng kaso, iba yon. Para for clarification, kaya maganda rin na pinag-uusapan siya, di ba? Kasi at least na-highlight yan. Nagkaroon na, itong nakaraang taon, na pag-usapan, sobra na palang pang-aabuso ng mga secret funds, yung confidential funds na binibigay sa mga civilian agencies. At least, makaklaro siguro natin yan within the new year. Ayan, new year tayo, ha? New year ang team natin. Yung sa PhilHealth, maraming legal issues doon eh. Yes. Kailangan harapin. Dahil mga mga premium, mga contingent liabilities, no? Mga reserve, hindi siya usapin ng savings or surplus. Kaya yan, magiging another landmark issue, yung PhilHealth issue. Yan na nga. Dahil may mga may mga batas na posibleng nalabag. No? Dahil usapin nga yan ng mga premiums, usapin yan ng mga contingent liabilities, usapin yan ng reserve funds. Yun yung magiging bakbakan. Yung reserve daw at saka yung subsidy, hindi dapat tinatanggal sa PhilHealth. Tama. Kasi yun yung ginagamit nila for those who are not enrolled. Yung mga hindi nagbibigay ng regular premium, yun yung pondong ginagamit nila. May batas daw doon. Tapos another issue, Ami, Ed, yung World Bank nagsalita tungkol yan sa Land Bank at saka GDP na binigay sa Maharlika. IMF yata, IMF ba? World Bank ba IMF? IMF, World Bank. Kasama naman yun. Pinupan nila, dapat ibalik dahil delikado yung pondo ng DBP at Land Bank. Sa Maharlika. Ibang issue pa yun, no? Dahil may sariling charter yan eh. Yes. May sariling charter. Hindi mo yan basta-basta pwedeng galawin. No? Kaya baka retroactive maging kaso rin yung sa DBP at saka sa Land Bank.
Nagsalita ang economic team dyan, sinabi nila, hindi naman daw pinababalik ng World Bank, IMF. Pinapa-restore lang nila. Hindi, pinapa-restore lang nila yung yung viability ng yung financial. Tama. Hindi pinapabalik, pinapa-restore. Hindi pinapa-restore lang. Bahala na ako sa mga gagaling yung restoration. Pero yan ang explanation nila. Hindi daw pinapabalik. Yung binigay na ng land bank. Ipapa-edit ko na lang yung salitang restore sa editor ng Philippine Star. Quote-unquote. No? Yung viability, yung financial viability ng land bank. Dati kasi ako, dati akong board member ng DBP eh. Okay, kanya-kanyang charter siya, di ba? Charter yan. Lahat ng GOCCs have their own charter. Hindi yan basta-basta pwedeng i-violate. Yan na nga. Yun yung issue dun sa PhilHealth talaga eh. Actually, covered nun lahat ng GOCC. Yung file na case covers all GOCs. At saka kung zero budget. Mass amendment daw di ba? Yes. Nag-mass amendment ng charter ng lahat ng GOCC. Hindi pwede. At saka sa PhilHealth, Ed, pag siniro budget mo yan, ang magbabayad ng mga premiums, yung mga nagbabayad na, yung mga middle class, di ba? Yung mga members na magbabayad. So, kukunin mo yung nawala dun sa mga members din, no? Para bayaran, halimbawa yung nawala na sin taxes, na nasa batas din, nasa batas, 50% ng sin taxes pupunta sa health. Yes, universal healthcare. At 80% ng 50% dapat sa PhilHealth. Nasa batas din yun eh. Hindi yun pwedeng baguhin eh. Di ba? So, and you have several laws on that, among them, universal healthcare law and yung sin tax laws. Universal healthcare law. Yan ang restoration. Yan ang restoration. Kailangan i-restore mo yung pondo. Kaya ikaw, Ami, magbabayad ka ng additional premium para doon sa nawala. Di ba? Bawal yun, Bawal yun. Kung ganyan may reserve fund, you cannot. You can only cut the premium. Ang tanong, saan mapupunta yung 80% ng sin taxes? Saan mapupunta yun kung tatanggalin? Sa Ikes. Naughty ka, Hindi, yun, di ba sinabi ko yung KBL yun kasalbin niya libing yun Pati hospitalization. Sa Malasakit Center, which is under the Ikes. Pati yung AKAP Memorandum Circular, ganun. KBL din siya. Yung Malasakit Center is under Ikes, that's health. Baka sinusuplant nila yung PhilHealth sa UHC. Pati yung AKAP Memorandum Circular kasi also covers that funeral expenses, education. Ang AKAP, everything. Everything. Parang sila everything. so ayaw na pangkalawakan. Ang word for the year, restore. No, yan ang word for the year. No? New year na New Year. Restore. Hindi sole Hindi sole. Magkaiba yung restore at return. Sige nga, ano kayo ba? Word for the year. Restore. Ayaw mo na ng modicum, Oo, yung modicum, isang buwan lang natin ginamit 2024 yung modicum. Restore ka na ngayon. Si Archbishop Advincula may message Yung mga wording niya, wag daw you should live life na may pag-asa o hindi paasa at wag umaasa. Ayan ang message niya. Si Ami paying attention sa mga ganung bagay. Hindi. Siya yun. Ayan. You should live life in pag-asa, hope, wag paasa, giving false hope, and palaasa, depending on others. Ayan ang message niya. Ayan. Ano bubuga mo dyan? Hugot yun. Hugot lang yun. New Year message yun. Ang tawag doon, New Year hugot. New Year message yun, Advincula. Yes. Okay po, mag-gap muna tayo. Sa pagbabalik, tingnan natin kung anong mangyayari this year. Anong mga projections ng ating political pundit for 2025, especially for the first quarter and going to the second quarter. So, let's just take a break. We will be right back.
We've got developing news and the stories behind the headlines. Welcome back to the Story Conference or StoryCon. I'm Ed Lingao, and of course with us, Aming Pamintuan of the Star, and Dol Llamas, our political pundit, all the way from Asangabok. Parang ako'y nahihiwaga sa... Trinoma Mall. Trinoma. Nasa mall, sabi na eh. Talagang binood kasi ako nasaan eh. Hindi ko tinatong... Nung Christmas kasi wala tayo, di ba? Akala ko New Year, wala rin eh. Kaya nakikita yung mga tinda sa likod niya eh. Oo nga eh. Yung mga paninda sa likod mo kanina nakikita ako eh. Asan itong taon to? Ayun, nakikita namin paninda sa likod mo. Kaya nga. Sabi mo nasa likod At mo. least holiday mood siya shopping. At least holiday mood shopping, hindi ba? Umpisa na mga sale ngayon, malalaki sale ngayon. Maraming sale. Ganun ba? Post-holiday sale yan eh. Yung mga bilog-bilog na prutas, bagsakan na presyo ngayon. Tito Ronald, it's January 1. In a little more than a week and a half, Congress will resume. Pero before that, I think a day or two before, meron daw malawakang rally. Yung Iglesia ni Cristo. At least tatlong rally yung nakaschedule. Ay, ano iba? Yung 13, January 13, yung Iglesia ni Cristo. Okay. Ang sabi ng Iglesia ay para suportahan yung call ng Presidente na huwag na mag-impeachment. That's a roundabout way of saying it, diba? Pro Duterte yun, That's quite a roundabout way of saying it. Pro Duterte. Sila ay pro-BBM daw. Dahil sabi ni BBM, ayaw niya lang impeachment. Pero malinaw naman kung para saan yung rally na yun. Ikalawa, yung sa 18, yung Bunyog Party List, magrarally naman in support of impeachment. In support of impeachment. At sa 25, magrarally naman yung clergy against corruption, yung ANIM, etc. Magrarally naman sila laban sa para sa impeachment at laban sa corruption ng national budget. So babanatan nila yung dalawang rally sa 25. So kung pa lang yan, Enero pa lang yan, tatlong malalaking rally na yung nakaplano. No? May pro-impeachment, may anti-impeachment, merong anti sa lahat. Pero yung third rally, couldn't that possibly be a little bit too late? Kasi if they take a vote before the 25th, yes, tama. Then goodbye Philippines saying 1-year ban mo. Tama. Pero mukhang ang main purpose nila, mukhang secondary yung impeachment eh. Mas ang primary nila ay yung corruption. Like dahil the budget, no? Led by the clergy against corruption. Ang plano nila sa Luneta. So ang plano nila medyo malaki rin. Ng venue na. Hindi ko sigurado kung kaya nilang mag-rally ng malaki. Pero ang target nila, Quirino Grandstand. No? Yun ang target. Ito mas mga venue. Religious groups. Ronald, wala ka bang nababalitaan movement? Yung mga retired military and police officers. Kasama sila dyan sa 25. Yung retired. No, dyan sila sasama. So, mostly generals, ano? Yes. Ang position nila, anti-Marcos, anti-Duterte. Yun yung kanilang narrative. No? Pero sa 18, yung Bunyog, pro-Marcos pero pro-impeachment. Pero sa 13, allegedly pro-Marcos pero anti-impeachment. Pero yung retired military officers ba, klaro ba yun na anti-Marcos and anti-Duterte? Kasi may paksyon din ng mga retired na anti-Marcos and pro-Duterte. Yes, pero itong sasama sa 25, anti-Duterte and anti-Marcos. Sila General Rio. Eliseo Rio. Ang dating grupo nila, ang tawag, ANIM. A-N-I-M. No? Marami dyan, mga 200 ex-generals yung nakapirma dyan. Ang tanong dyan, Ronald, ako, observer lang ako. Ang tanong, ano yung alternative na binibigay kung magpo-protesta? Hindi ko alam dahil hindi naman ako kasama dyan eh. Ikaw talaga. Wala silang Yan ang kaya yung sa messaging noon, yun ang tatanungin ng mga tao. Sinong papalit natin? Wala. Tingin ko wala silang sasabihin pa dun sa kanilang political narrative. Pero I'm sure underneath meron.
underneath meron, no? Ano, we weren't born yesterday naman Ami, Ed, di ba? Yan So, naman. alam natin, merong mga hidden agenda yung mga yan. O baka naghahanap pa lang. Oo. Baka naghahanap pa lang. Parang wala ako naririnig na dapat meron na yung mga ugong-ugong na kung sino. Ako tingin ko, Ami, meron. Pero if they want to trigger something, baka mahihirapan sila sa January. Yes, hindi kaya yan. They want to trigger, halimbawa, yung gusto ni Duterte na mutiny or coup, I doubt kung mangyayari yon. Dahil yung military chain of command are loyal kay Marcos, loyal sa presidente. At hindi sila sasama sa isang political organization na clearly pro-China, openly pro-China. No? Kaya yan yung mga bagay na dapat linawin. Wala pa naman kasing collapse kaya hindi pa nila matitrigger. Inuulit ko, yung political narrative nila, hindi kasama yan. Pero, sabi mo nga, Ami, malamang underneath meron. May iniisip na siguro. Yes. Or at least several persons na tinitingnan pa lang. Kahit hindi lahat. Si Ed, baka may iniisip din Si Ed. Bok, I was asking kung which particular faction ng mga retired generals yung sasama sa which rally. Kasi I saw one particular group of retired officials ng AFP and PNP, of course, complaining and condemning corruption. Unfortunately, isa sa mga signatory nila, napansin ko yung pangalan, was Major General Carlos Garcia. who was convicted in 2022 of corruption, massive corruption, and he's been ordered to pay 407 billion pesos. Yes. Million pesos. 407 million pesos. Sira na yung dyan. So parang, ba't nandito siya sa listahan? Baka lang yun, baka hindi nila napansin. Yeah, but they should, diba, medyo, again, I don't know which group this was, but whatever group you belong to, you have to check again the people who sign up. Ang sigurado ko lang, Ed, karamihan ng mga retired generals pupunta dun sa clergy against corruption. Karamihan, ha? Okay. Pero katulad nga yung sinasabi nyo, may mga ibang generals na susuportahan yung pro-Duterte. May mga ilang general, so suportahan yung pro-BBM. So kanyan, hindi yan solid. Pero karamihan, at least yung nakita ko nakapirma, karamihan ay sasama dun sa 25 rally. Yung sa iglesia, that's on the 13th ba? Was it 13th? 14 kasi yung 13, sa opening ng Congress. Okay. And that's expected to be done sa Batasan? O in front of Batasan? Yes. It's supposed to be a message to Congress. Ang plano yata nila sa Commonwealth Avenue. So pag mag-rally ka sa Commonwealth, maharangan mo yung Batasan. Unless gagamit ka ng helicopter. No? And that's right, and that's where the main office of Iglesia is, and that also makes it that also facilitates a lot of logistics. Ang tingin ko, they can easily block Commonwealth. Yeah, certainly. Both sides. Certainly. No? Yeah. Certainly, and that will send a pretty big message to legislators, whether lang that affects them or not. Tama. Pero ingay, that's where I'm headed anong tingin maging epekto niyan? Well, posibleng may epekto yan. Posibleng wala masyado. Dahil 80% ng mga congressman wala namang kalaban. Unopposed. Wala naman silang kalaban. So, theoretically, dapat hindi sila nate-threaten. No? Dahil wala naman silang kalaban. Tapos, yung natitirang 20%, I doubt kung malalakas yung kanilang kalaban. So, yun yung lay of the land pagdating sa Congress. Pero siyempre, pero hindi ka pa kakaban kahit pa paano kung ganun karaming tao magmamas dun sa kalsada. Even if you're unopposed, but number one, kung gano'ng karaming taong lalabas sa kalsada. Number two, Malacanang does not seem to, at least publicly, Malacanang does not seem to support an impeachment, at least publicly. Tama. So anything goes yan. Anything goes. Pero pwede rin gawin ng Congress, magsimula na sila magpapirma ngayon. Para pagdating sa 13, meron na silang 30%. No? 1/3. Wag nang hintayin yung fourth complaint kung meron mang fourth complaint, ha? Yeah, at least if I'm going to do it, na hindi ko naman gagawin dahil ako naman ay nasa gilid-gilid lang sa sari-sari store. Pero kung gagawin ko yan,
pagbukas ng Kongreso, may 30% na ako. No? Ikaw ba may naririnig na hindi mo sasabi sa amin? Ano? Baka may naririnig ka ng nagpaparandam ka na. Ano talaga? Ikaw ba? Hindi naman ako yung gagawa eh. Hindi ka yung gagawa eh. Pero Oo. Hindi yan yung balak ng progressives nung December, hindi nga natuloy eh. Not unless may gumagapang na hindi at alam. Yung fast track, hindi natuloy. Tingin ko kung si Ami rin ang gagawa, by opening ng Congress, may 30% na. Tingin ko lang. But that's the thing nga eh. Baka mamaya may pirmahan na hindi pa lang pinasasabi tapos bulaga na lang. Are you hearing anything along those lines? Is there already a signature sheet getting passed around? And if there is, how much progress is there already that you've heard of? Well, as sabi ko nga, that's a distinct possibility. Pero tayo eh, hindi naman tayo kasama sa Kulambo eh. Outside the Kulambo tayo. Kaya hindi natin alam kung anong ginagawa. No? Hindi natin alam ang ginagawa. Hindi ko malaman kung may ibig sabihin yung pag-emphasize mo dyan. Okay, I will leave it at that. Kung ako ang gagawa, theoretically ay dapat pagbukas ng Congress, meron na akong 30%. Pero sino ba naman tayo? Sige, I will leave it at that. Yung tao ngayon, hindi ko alam minsan kung paano ko interpret. Ngayon, anong impact niyan sa ekonomiya natin? Napakarami natin problema. Anong impact sa education? Lahat-lahat na yung mga ganyan. Di ba? Sa jobs. Yung pinakamalaking concern ng mga tao, presyo ng mga bilihin sa mga trabaho, livelihood, anong impact niyan? Kasi lalong magulo yun eh. Di ba? Ang kailangan ayusin ng gobyerno, Ami, yung political narrative kasi na dati ay Quadcom, dati ay impeachment, dati ay ICC, medyo natabunan ng political narrative against the budget. Ng budget siya. Masira siya eh. Kailangan nilang ibalik ko niyon, no? Dahil masira siya. Nawala yung imperative for impeachment eh. Dahil natabunan ng mga contradiction sa national budget. No. So kung gusto nilang, kung seryoso sila sa impeachment, kailangan meron silang ayusin sa messaging. No? Dahil sa messaging ngayon, kung i-monitor mo ang social media, puro national budget. Budget, yeah. Kaya may nagsalita na congressman, sabi ng isang congressman, kasama dyan sa national budget yung increase this year ng mga government workers. Yes. Siyempre, talaga naman laging kasama yun doon. Oo. Tapos, lagi naman may salary adjustment dyan. Yeah. Nangyari ang national budget sa panahon na bagsak yung ating education. Diba? Yeah. 91% learning poverty, number 4 sa PISA report. So bagsak eh, tapos nabawasan. Nangyari ang national budget na may aggression yung China sa West Philippine Sea. Tapos nangyari pinabaan yung modernization. Diba? Nangyari yan nung... Nakikita nga eh. Nangyari yan na highest yung self-rated poverty. 49%, the highest in 2 decades. Tapos binawasan mo ng 50 billion yung 4Ps. Diba? So medyo may contradiction sa ating national situation, yung budget. Kaya nawala yung ibang issue ng Quadcom, impeachment, ICC. Yun yung problema. Kung ako ang bango-bango na nga sana ng Kongreso, di ba? Ang bango-bango na nila eh. Yes. Biglang final 2 weeks of the year. Tama. Biglang nasira lahat. Tama. At throughout the year, sila, talaga, bango-bango nila. Sila yung bidang-bida sana. Pero ngayon, sa parating na taon, ang word for the year ay restore. Restore. Okay, sige. A modicum of restoration. Oh, there. Restore our money. Restore. Ulit-ulitin ni Edlingaw yan. Ulit-ulitin ni Edlingaw. Restore. A modicum of restoration. Hindi na modicum. Hindi pa ako tapos sa modicum eh. A modicum of restoration. Sa Learnet. Tapos ka na ba sa Learnet? Ayan, nagbubuo na tayo doon. Okay, Bok, si
Papa Ronald, pabayaan muna natin maglakwatsa muna dyan sa Trinoma. So, yung mga tao na sa Trinoma, pag nakita ng Tito Ronald Llamas, batiin niyo muna at sabihin niyo kung gaano siya Happy New Year! Na to. Happy New Year! Okay. Sige, mag-mauling ka na dyan. Mag-mauling ka na dyan, sige. Happy New Year! Tito Ronald Llamas, ang ating political pundit. At of course, si Ami Pamintuan, ang editor-chief ng Philippine Star. So, yun po ang ating Storycon for the first day of 2025. Join us again tomorrow, Happy 4 p.m. New Year! Happy New Year! Happy Restore New Year! Happy New Year! Restore! Okay, sige. Join us again tomorrow at 4 p.m. for the Storycon. I'm Ed Lingao. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.